Maagang nagising si Leah, hindi dahil may kailangan siyang habulin, kundi dahil sanay na ang katawan niya sa paghihintay. Tahimik ang bahay. Tahimik na parang walang gustong gumising ng isa't isa. Sa kusina, nagkakape siya. 2 tasa ang inilabas niya sa kabinet. Automatic. Parang reflex. Pagkatapos, napahinto siya. Tumingin sa 2 tasa. Huminga ng malalim. Isa lang pala ang iinumin. Bulong niya. Umupo siya sa mesa. Mainit ang kape, pero parang walang lasa. Sa sala, naroon si Marco. Nakaupo. Hawak ang cellphone. Tahimik. Maaga ka? Tanong ni Leah. Hindi rin. Sagot ni Marco. Hindi tumitingin. Sandaling katahimikan. Kumain ka na ba? Tanong niya ulit. Oo, sagot ni Marco. Hindi malinaw kung totoo. Tumango si Leah. Hindi na niya sinundan ang tanong. Matagal na niyang natutunan na kapag ayaw sumagot ng isang tao, hindi mo siya mapipilit. Magkatabi sila sa isang bahay, pero parang may pagitan na hindi nakikita. Lumipas ang umaga. Hindi sila nag-away. Hindi rin sila nag-usap. Sa tanghali, kumain si Leah mag-isa. Hindi niya tinanong kung sasabay si Marco. Hindi na rin siya naghintay. Sa sala, dumaan si Marco. Kinuha ang susi. Lalabas lang ako, sabi niya. Anong oras ka babalik? Tanong ni Leah. Maingat. Huminto si Marco. Sandali lang. Parang nag-iisip kung sasagot. Hindi ko alam. Tumango si Leah. Okay. At doon niya naramdam, hindi na siya bahagi ng plano. Isa na lang siyang update na optional. Lumipas ang oras. Bumuhos ang ulan sa hapon. Nakatayo si Leah sa bintana. Pinagmamasdan ang patak ng ulan sa salamin. Hanggang kailan? Tanong niya sa sarili. Hanggang kailan ako maghihintay sa taong hindi na dumarating? Naalala niya noon. Noong si Marco ang laging nauuna. Noong si Marco ang naghahanap. Noong siya ang pinipili. Ngayon, siya na lang ang nandito. Siya na lang ang nananatili. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Marco. Nagbihis. Nag-ayos. May lakad ka? Tanong ni Leah. Oo. Gabi ka na uuwi? Hindi agad sumagot si Marco. Huwag ka na maghintay, sabi niya sa wakas. Tumigil ang mundo ni Leah. Hindi dahil masakit, kundi dahil totoo. Hindi na ako naghihintay, sagot niya. Mahina, pero malinaw. Napatingin si Marco. Sandali lang. Tapos umiwas ulit. Umalis siya. Walang paalam, walang yakap. Umupo si Leah sa kama, tahimik, pagod. Ako na lang pala, sabi niya sa sarili. Ako na lang ang nandito. Kinagabihan, nagluto siya. Para sa isa. Naghugas ng pinggan. Para sa isa. Sa salamin nakita niya ang sarili. Tahimik. Maputla. Parang matagal nang nawawala. Hindi siya iniwan bigla. Unti-unti siyang napagod. At doon niya naintindihan. May mga relasyon na hindi ka sinasaktan sa sigaw, kundi sa katahimikan. May mga taong hindi ka iiwan sa gitna ng away. Iiwan ka nila habang nananatili ka. At kapag dumating ang araw na ikaw na lang ang naghihintay, hindi ka hinaan ng umalis. Ito ay pag-alala na may halaga ka rin. May mga pagmamahal na hindi nagtatagumpay dahil hindi pareho ang pagpili. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang tumigil sa paghihintay. Kawikaan 30, tisa, 10. Ang babaeng may dangal ay higit pa sa mga hiyas. Isulat sa comments ang salitang ka-smart kung minsan ka nang nanatili kahit hindi ka na pinipili. I-share ito sa babaeng tahimik na napagod magmahal. At abangan ang susunod na episode ng mga love story na hindi nagtagumpay. Gusto mo bang makatipid sa mga binibili mo? Bisitahin ang Smart Save to Shop, nasa comment section ang link. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-comment, at i-share. Malaking tulong po iyon sa amin. I-follow kami para manatiling updated sa mga bagong videos. Forever blessed. God bless. Ingat lagi.